Hello po sa aking mga kapatid sa pananampalataya, my brothers and sisters in Christ. So, nandito ako muli para mag-share ng topic. Our topic for today is Musician from the Lord, can they compromise? So, nandito ako para hindi mag-judge or maghatol. Hindi ako po narito para matuto kasama nyo. So, I hope na hindi nyo po ako misinterpret. Misunderstood sa ginagawa ko to. So, okay, main text po is Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. A context po, the Apostle Paul that teaches believers not to follow worldly standard, but to live holy lives. This applies to every calling, including the musician who serve God. Their gift shall not be used in the way that dishonor Him. So, ako po ay sa musikero po, hindi pa ako ganun kagaling. At sa mga musikero po, ay hindi ko po kayo kinokondem. Ano po yung stand nyo, ano po yung conviction nyo, ito lamang po, ay dapat po ay maparangal natin si Lord. So, okay, number one is musician gives from God, not for compromise. James chapter 1 verse 17, every good gift comes from God. So lahat po ng mabubuting regalo o yung kaloob ay ito po ay nagmula sa Lord. O ito po ay galing sa atin, Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 1, do all for God's glory. So lahat ng gifts na ito ay binigay niya sa atin para ay wala nang iba kundi siya ay maluwalhati. Ito po yung truth. Musical talent is God's given. Using it for sin or wrong purpose is compromise. Application po. Use music to honor God, not to please the world. So gamitin po natin ang music ay mauuna natin sa Lord, not to please this world. So number 2, mabilis lang po to. Number 2 is compromise happens when we follow the word. Romans chapter 12 verse 2. Okay, ang katotohanan po, compromise means lowering God's standard. Binababa natin yung God's standard. Choosing fame, money, or popularity over obedience leads to compromise. Application po, choose God's will over worldly success. So, marami po tayong nalalaman sa mga they give up their career. Ang sabi yung they give up the career because they follow the conviction, they follow God rather than this word. Wait, pag nasa mundo ka nga, talaga, wala kang gagawin to please. Because ka nga, gagawin mo yan because, sige, una sumasahod ka, kumikita ka sa mga tao, pero dahil mas pinili mo, o nag-resign ka, di ba? Sabi nga doon, may niresign si Lord. Si Lord lang po ang pwedeng magtatanggi kayo minsan sa mga tao na hindi nila maintindihan. Sayang naman yung gift mo, kumikita ka na malaki. So, alam nyo po, napaka ano ko dun sa ibang tao dahil in-honor ko yung mga ibang tao na they give up their talent, they give up their career just only to follow Jesus Christ. Yun po ay pinakamahirap pong decision po yun. Yun po ang totoong pagmamahal sa Lord na binitawan mo yung career mo na alam mo na hindi mo napipisikat doon. Kahit na kumita ka ng milyon-milyon, pero mas pinuto po yung sa kahit na malaki mawawala sa'yo. So, ako po hindi po nandito para magsabi na ibitaw mo yung career mo at hindi kita inuutusan. It's only God who can touch our lives, touch our heart, and na mag-convict sa atin. Just follow the convictions rather than choose men, di ba? Mas mabuti kasi conviction mo yun eh. Nakakatakot pag disobey mo si Lord. So, yun lang po. So, number 3 is a musician must guard their heart and testimony. Proverbs chapter 4:23, guard your heart. Matthew chapter 5:16, be light to others. Truth po, musician influence many people. Totoo po yan. Ang musician po ay na-influence po sa mga maraming tao. Dahil sa sobrang galing. Gamitin natin galing natin. Hindi dahil sa magaling ka para maraming sumunod ng tao dahil nga ang galing mo. Ay baka nagbabaw daw na sila sa'yo. No. Gawin mo yun doon na ma-influence na sila, maging servant din sila.
maging lower their self, they were humble. Okay? Their life and music must match their faith. Okay? Kaya lang po, ang music po and faith ay kailangan maging sabay ito. Hindi pwede yung kailangan sabay ito yung music mo, yung pananampalataya mo sa Diyos. Application, protect your spiritual life and public testimony. So, tayo po ay front po tayo. Tayo po ay nasa front, tayo po ay nangunguna. Kailangan po natin ay maging magandang halimbawa po tayo sa susunod pa. Okay, number 4. Biblical Faithful musician who did not compromise. 1 Samuel chapter 6:23. So, iiwan ko po sa inyo yon, basahin niyo po yon. So, context po, David used his music to give musical gift to serve God and help others, not a worthy glory. Okay, truth po is God blesses musician who remain faithful. Musical can minister and glorify God. Okay. Ito po yung reflection question po. Does music glorify God or the word? Okay, sabihin natin, I am using my gift for God's purpose. Is there a compromise in my calling? So, yun po yung lagi natin talangin. I-reflect po natin sa ating sarili. Conclusion po, musical from the Lord is called to holiness. Yan. Tayo ay tinawag para tumugtog sa Panginoon. Ano po? At maging holiness, maging banal. So, compromise happen when God is not longer the priority. But faithfulness brings honor to God and blessing to others. So, yun lamang po. So, ito lang po yung maiksi na maiiwan ko. Ay sana po tayo ay piliin pa rin natin ang Lord kahit mas priority pa rin natin. Dahil marami pong musician ngayon na they are compromising because their talent na nagagamit na sa tugtog sa labas, hindi na nila nagagawa yung commitment nila sa Panginoon. Ito may rebuke o ito may correction. Ito ay pagmamahal ng Lord sa atin. Dahil ang buhay po natin ay maiksi. Kung meron kang talent na napakagaling na skills, huwag mong sayangin kapatid kasi ang skills na yan, ang Diyos mismo ang nagbigay, hindi ito galing sa atin. Yung isinilang ka, nilagay na ni Lord yan para gamitin yan para sa kanya ikakaluwalhati. So, yun lamang po kapatid. Sana po ay magpatuloy po tayo sa pagsiserve. Gamitin natin yung talent natin sa ating Diyos na buhay. So, yun lamang po. Bye!